bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Tunay po na kayo ang itinataas namin. Salamat sa mga pagkakataon na inililigtas mo kami sa maraming kapahamakan at binibigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, kung kami man ay nadarapa, binibigyan mo kami ng pagkakataon na makabangon sapagkat kayo ang hari ng mga hari. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ay hindi po ninyo binibigo at hindi napapahiya. Salamat po, itinataas ka namin sa gabing ito, maging ang mga kaibigan, mga kapatiran namin nanonood via online, pagpalain din po ninyo. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Palapakan natin muli ang Lord, pinakamalakas na palakpak para sa hari ng mga hari. Okay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag sa Kanya, King of Kings, hari na mga hari. Okay. Kaya kung pinaghaharian ka ng takot, huwag kang mag-alala. Andyan si Jesus. Amen? Kung pinaghaharian ka ng, ano pa ba ang naghahari sa atin? Yan, sa magagandang babae, pinaghaharian ka ng selos, okay. Pero pag nasa iyo si Lord, pakisabi sa katabi mo, panalo ka. Amen. Okay, pinaghaharian ka ng kahirapan o ano paman, sakit karamdaman, pero nananampalataya ka kay Jesus, ang tawag sa Kanya, hari ng mga hari. Amen. Pakisabi nga po sa katabi mo na malakas, si Jesus. Okay, parang mahina. Ulitin natin, si Jesus, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Pangalan pa lang niya, luluhod na ang lahat. Sabi po yan ng Bible. Amen? So right now, napakaganda ng ating pag-uusapan at nasa pagpapatuloy po tayo ng ating series na pinamagatang Overcomer from Death to Life. Okay. So yun ang ating serye sa loob ng isang buwan. At ipagpapatuloy po natin ngayon. At sa gabing ito, pinamagatan natin ang ating pag-uusapan, okay? At mapalad ang mga kasama nating nanunood sa online sapagkat naniniwala ako na hindi po limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa online man kayo, nasa mga tahanan man kayo, pag tayo ay nanampalataya, nanalig tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay lulukob sa ating mga buhay, mararanasan po natin, okay, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. So right now, pinamagatan po natin ang pag-uusapan natin ngayon, Jesus, the King of Overcomers. Okay, ulitin natin yung pamagat. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Jesus, the King of Overcomers. Yan. Kung ikaw daw overcomer, dapat meron kang hari. Amen. Andiyan pa ba tayo? Kasi hindi ka magiging overcomer kung walang naghari sa'yo. Amen? Okay, intindihin natin to. Napakaganda ng pangungusap na ito. Sabi doon sa title natin, ang overcomer daw, meron daw itong hari. Kasi kung wala kang hari, hindi mo matatalo ang anumang bagay o anumang nagiging sagabal, hindrances, obstacles sa buhay po natin kung walang naghahari sa iyo. Kasi pag hindi si Jesus ang naghahari sa iyo, tiyak pinaghaharian ka ng takot, pinaghaharian ka ng inggit. Ano pa ba? Yung mga negatibong naghahari sa atin. Kasi pag si Jesus ang naghari sa atin, pakisabi sa katabi mo, positive yan, men. Yeah, amen. Hallelujah. Napakaganda po nito, lalo na sa mga nag-aaral. Alam niyo po ba, ang buhay ng mag-aaral o ng mga estudyante is uncertain. Pakisabi, uncertain. Hindi sigurado. Amen. Kahit nag-enroll ka ng education, magugulat ka, ang trabaho mo ay, sales. Hindi naman. Hindi naman natin minamaliit yung ganon. Ang point po dito, okay, kung sino ang naghahari sa iyo, dadalhin ka nito sa kanyang kaharian. Okay? Tatalunin mo yung kumanta ng, dadalhin kita sa aking palasyo. Yan. Okay, tatalunin mo yon.
Sapagkat pag si Jesus ang naghari sa iyo, amen, dadalhin ka niya sa kanyang kaharian. Sino po dito ang gusto makarating sa kaharian ng Diyos? Amen. At ngayon pa lang mismo, kapag nanampalataya ka kay Jesus, sabi ng Bible, let your will be done, thy kingdom come, your will be done on earth as it is on heaven. In heaven. By your side. Okay. So, okay, nag-pray na ba tayo? Kasi pag nakikita ko si, ano pangalan nito? No, nawawala yung isa, si Nowhere ba yun? Ano yan? Ha? Si Maybe. Oh, Maybe. Yan. Kala ko Nowhere. Okay. So, basahin natin yung ating statement. Napakaganda po nito. Para babaunin ni Ate Jessica saan man siya magpunta. Okay, ang statement po natin, you only become a citizen of the kingdom of heaven when you accept Jesus as King. Okay? Amen. Pag wala ka daw sa kaharian ng langit, ano ang kabaliktaran ng langit? Impureness. Amen? Hello? Andiyan pa ba tayo? Ang ganda, diba? Sabi doon sa statement, okay, pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, automatically, nasa kaharian ka na ni Jesus. Amen. Inilipat ka na. Kaya ba nating i-display yun na? Okay? Balik tayo dun sa binigay sa atin ni Papa Roland na ano natin, verse. Okay, John chapter 5, verse ano yata yun, 24. Yung inilipat ka na mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Yun yung tinutukoy na pag pinagharian ka ni Jesus, ang buhay mo na dating madilim. Pag sinabing madilim, maraming problema, may jowa ka nga, may jowa namang iba. Amen? So, ang dilim ng buhay mo, oras-oras na lang pag uwi mo galing sa school, ang lungkot-lungkot mo. Amen? Isa kang sad girl. Okay? At saka sad boy. Amen? Kasi may jowa ka nga, may ginojowa naman na iba. So, ang lungkot nun. Amen? Pero pag pinaghaharian ka ni Jesus, amen. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka insecure. Insecured. Yeah, amen? Hallelujah. Okay, basahin nga natin. Sinasabi ko sa inyo. Okay, sabay-sabay po tayo. Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Okay? Sa bayan magiliw nga o lupang hinirang, tumatayo tayo. Amen? Sa salita pa kaya ng Diyos. Amen? Amen. Okay. Okay, salamat po sa mga tumugon. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa akin at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, makakaupo na po tayo. Mula sa kamatayan, kamatayan ng mga pangarap, kamatayan ng ganda lang, amen, inilipat sa buhay. Pakisabi buhay. Yan. Pati love life mo, magkakaroon ng buhay. Amen. Andiyan pa ba tayo? Kaya natin pinag-uusapan yung mga love life kasi nakikita natin sa mga mata ng mga dalaginding ngayon, ng mga kabataan. Okay, pag sila po ay may problema sa love life, damay ang assignment. Amen? Hindi gumagawa ng assignment. At minsan, pinupunit pa ang mga notebook sa sobrang inis. Amen? Kasi naisulat niya ang pangalan ng kanyang crush doon. Right? Hello, andiyan pa ba tayo? Oh, parang sabi nung isa, nakaka-relate po ako. Okay. So, ba't ba tayo napunta dyan? Okay, ito po ang verse natin sa gabing ito. At alang-alang po sa mga nanonood sa atin sa online, kailangan nating sipagan talaga ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi lang sa church na ito, amen, nangangailangan ng karunungan at kaalaman ng salita ng Diyos. Kahit yung mga kaibigan natin nasa online, pag na-share po natin, okay, itong ating refueling o yung mga gawain po natin, okay, sino po dito ang makikiisa na i-share po natin? O, punta lang kayo sa page ng POGIM,
Mercedes. Tapos i-click nyo lang po yung share. Yan, sa mga kaibigan nyo po. Nakatulong na po kayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Si pastor ang nagsalita, pero ikaw ang nag-share. Amen. Ang ganda, di ba? Okay. So, the best. Pakisabi sa katabi mo, the best. Yan. Okay, basahin po natin yung ating teksto sa gabing ito. Sa aklat ng mga awit o Psalm 72, chapter 11 to 12. O King of Kings, okay, they will all bow before you. O King of Kings, every nation will one day serve you. He will care for you, or He will care for the needy and neglected when they cry to Him for help. Okay, may Tagalog ba tayo niyan? Tingnan natin para mas ma-elaborate po natin. Okay. And I hope and pray na pasukin ng salita ng Diyos ang mga puso ng mga leaders para maging sila ay manghinayang po sa bawat gawain na talagang magdadala sila ng kanilang mga inakay o mga tupa sapagkat dapat ang salita ng Diyos ay hindi ito nauhulog sa lupa. Dapat nauhulog ito sa puso ng mga tao. Okay, meron ba tayo? Ang lahat ng mga hari, okay, gagalang sa harap niya. Ang tinutukoy po ang Panginoong Yesus. Mga bansay magpupuri at maglilingkod sa tuwina. Okay, verse 12. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo na yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Okay? So, palapakan natin ang Panginoon once again. So, kaya po sinabi natin na pag ang Panginoong Yesus ang ginawa mong Panginoon, yung dati pinagaharian ka ng kahirapan, okay, yung dati pinagaharian ka ng mga sakit karamdaman, sakit ng kalooban, okay, lagi ka nakakaranas ng kabiguan sa buhay. Dati pinagaharian ka ng takot. Dati pinagaharian ka ng kawalan ng pangamba. Pero pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, okay, ang daladala ng Panginoon ay mga pagpapala. Sabi po yan sa John 10:10, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at ganap. Positive po yun. Okay? Kaya napakaganda talaga na hanapin natin, pagsikapan natin, at kilalanin natin na si Jesus ang hari ng ating mga buhay. Okay, pag sinabi pong hari, ang hari ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao. Okay, hindi kasi tayo medyo aware about sa kingship. Hindi katulad po Saudi Arabia, ano pa? Ano pa yung mga may kaharian? London, Brunei, okay. Thailand, yan yung mga dating may mga hari. Okay? Aware po sila, alam nila kung paano mamuhay sa kaharian. Libre lahat sa kanila. Amen? Dito sa atin, bago ka makakain ng masarap na gusto mong kainin, paghihirapan mo. Sa ibang bansa, pag sinabi ng hari, pagawa ng bahayan si Jorin, o padalhan niya ng masasarap na pagkain, bagong sasakyan. Pag sinabi ng hari, mangyayari sa iyo yun. Amen? Andiyan pa ba tayo? Okay. So, ganun kahalaga yung kaharian. Kaya, iginigiit po natin na si Jesus ang maging hari sa buhay natin sapagkat ang hari ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao, ang kapalit nito ay katapatan natin. Totoo ba yon? Sino ang mga nanunood ng mga telenovela about sa kingship, sa kingdom? Di ba? Ang hihingin lang sa iyo ng hari ay yung katapatan mo. Loyalty. Kahit hindi ka royal, kahit hindi ka kasama sa royalty, pero loyal ka sa hari o sa kaharian, amen? Matatamasa mo ang pagpapala, amen, para sa mga pinagaharian ng Diyos. Ganun po yung ibig nating tukuyin
sa gabing ito. Kaya kung ang buhay mo ngayon, hirap na hirap ka, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo, hindi mo alam kung ano ang kinabukasan mo, amen? Why not na itry natin na si Jesus ang kilalanin nating hari? Sapagkat ang lahat ay sumusunod sa Kanya. Amen po. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Tulad nga po ng sinabi ko, maybe hindi po ganun kabigat ang dating sa atin ito about sa kingship kasi hindi nga po tayo kaharian. Ang namamahala sa atin na gobyerno ay presidente. Pero kung nakatikim tayo ng kaharian, ang sarap ng buhay mo. Amen. Andiyan pa ba tayo? Kaya nga yung mga pasintabi po sa mga nanonood, kung may mga kamag-anak po kayo na namamasukan, anong tawag ba sa yung ano? OFW, yan. Okay, kaya nga yung mga kababayan natin, yung ate mo, yung nanay mo, napunta pa ng ibang bansa para mamasukan, OFW. Okay. Para maipadala dito yung pera ng kaharian doon. Kasi sobra-sobra ang pera doon. Anong kapalit? Magtatrabaho ka sa hari. Amen? Andiyan pa ba tayo? Okay. Pero tayo, lumalapit lang tayo kay Jesus kung kailan may malakas na bagyo. Doon mo lang mababasa sa Facebook, Lord, iligtas niyo po kami. Sorry na Lord. Hindi na po mauulit. Amen? Pero pagkatapos ng bagyo, ayan na naman. Okay. Anong maririnig mo anong mababasa mo sa FB? Back to you, man. Okay. Hello? Andiyan pa ba tayo? So, kung gusto natin na pagharian tayo ng Diyos, maging loyal ka kay Jesus. Sabi daw po sa katabi mo na may pagmamahal, kaya mo bang maging loyal kay Jesus? Isa pa, di ka ba nagsasawa? Dowa mo hindi loyal? Yan. Si Lord, loyal. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya kung sawa ka na sa lahat ng hinanakit sa buhay, kahirapan, maging loyal tayo kay Lord. Gawin natin siyang hari ng ating buhay. So, Jesus, the King of overcomers. Kaya malalaman mo kung sino ang mga overcomer dito sa loob ng templong ito. Amen. Hello? Sa mukha pa lang, kitang-kita mo na yan. Nang hari niyan ay si Jesus. Kahit may problema, nakangiti yan. Amen? Andiyan pa ba tayo? Okay. Lagi mong maririnig sa Kanya, kayang-kaya yan ni Lord. Okay? So, pag pinag-aharian ka na ni Lord, una, maririnig yan, okay, kitang-kita yan sa pananalita mo. Amen? Pag may problema ka, ang naririnig sa iyo, reklamo, mga mura, puto kutsintang buhay ito. Amen? Pero pag si Jesus na ang hari ng buhay mo, ang maririnig sa iyo, praise the Lord. Hallelujah. Lumipas na ang bagyo. Amen? Pero pag ang naghahari sa iyo, yung kaaway ni Lord, ang mga lumalabas sa bibig mo, deep, yung mga ganon. Amen? Okay? Andiyan ba tayo? Kaya sa salita pa lang, alam mo na kung sino ang hari niyan. Testing daw. Pangalan nito? Aljan. Sino naghahari sa'yo? Yeah. Praise the Lord. Amen. Sige daw nak, ipitin mo raw ang ingron niyan kung anong lalabas. Okay. Pag yan nagkamura, ibig sabihin, hindi pa si Lord ang hari niyan. Amen. Okay. Joke lang yon. Number 1, okay. So ang kailangan ma-identify na ikaw ay talagang paghaharian ng Lord. Okay. Sa pamamagitan ng ating pagiging loyal sa Kanya. Number 1, set the throne of the King in your heart. Okay. Hindi pa ba naka-set up? Tulad ng mentoring ni Papa kagabi, Papa Roland. Baka gulong-gulo ang buhay mo, kaya gulong-gulo ang buhay mo ngayon. Hindi pa nakaset ang trono ni Jesus sa buhay mo. Ang dami ka pang pinapaupo dyan. Amen? Pag nakakita ka magandang babae, sabihin mo, halika, upo ka muna sa puso ko.
tabi tayo. Amen? Tapos kilig to the bones pa. Okay, ang mga lalaki naman, pag nakakita na 2 kilo ang kilay ng babae, talaga naman, pinapaalis si Lord sa puso niya. Jesus, layas muna dyan sa puso ko. Uupo ang aking prinsesa. Yee! Amen! Okay, pero wala niyan dito. Pakisabi sa katabi mo, Pastor, wala niyan dito. Amen. So, mahalaga, iayos po natin ang trono ng Diyos sa puso natin. Baka kaya hindi nakakaupo si Lord sa trono ng buhay mo, may nakaupo pang iba dyan. Hello? Baka hindi lang isa ang nakaupo dyan, 2 pa. Pang-umaga sa panghapon. Bakit panghapon? 2 po kasi ang shifting ng namin sa school. May pang-umaga, may panghapon. Okay, hindi po sila magkikita, walang problema, Pastor. Okay. So, kaya pwede ko silang pagsabayin. Kaya hindi nakakaupo si Lord sa trono ng puso natin. Pakisabi sa katabi mo, set mo naman ang trono ni Lord. Yan. Yan. Palayasin mo yung naghahari-harian dyan. Dapat si Jesus ang hari po dyan. Amen. So, Galatia chapter 4, basahin po natin, 6 to 7. Yan, malapit na po tayong matapos. Okay, sabay-sabay tayo, lakasan natin. 1, 2, 3, go. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Verse 7, kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Akala natin, simple lang po yung verse na yan. Okay? Pero pag tiningnan mo ang buhay mo, tulad ng sinasabi ko, bakit gulong-gulo? Bakit napaka-modi mo? Pag modi ka, ang sunod niyan, muda. Amen? Puro muda ang lalabas sa bibig mo. Modi ka eh. Amen? Kasi hindi si Lord. Ano, mami? Moody. Yan. Okay. So, pag hindi si Lord na nakaupo sa puso mo, amen po, wala kang aasahan na mamanahin pagdating ng panahon. Wala kang mamanahing langit. Dito pa lang sa lupa, pangako yan ng Diyos. Lahat daw ng tumanggap kay Jesus. Amen? Ang kaharian ng langit ay mararanasan niya dito sa lupa. Pero pag hindi si Jesus ang naghahari sa iyo, okay, hindi ka pa hinahatulan, ang buhay mo ay parang nasa impurness na po. Amen. Okay. Set the throne of the King in your heart. Si Jesus na ba ang naghahari dyan? Pakitanong nga po. Yan. Kung si Jesus na ang naghahari dyan, dapat hindi ka naduwag. Hindi ka naduwag sa laban ng buhay. Hindi ka naduwag na minsan yung pangarap mo, napipigilan ka dahil parang sa tingin mo hindi mo kakayanin o wala kang inaasahan. Amen? Kaya ang taong may naghahari sa kanya, katulad ng sinasabi ko po kanina, okay? Kung sino ang hari mo, yun ang magpo-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya ang tao na ang hari ay si Jesus, pakisabi sa katabi mo, kalmado yan, men. Okay, hindi yan parang laging binabagyo. Ano ba ang buhay na parang laging binabagyo? Laging nag-iibak? O, huwag yung dugtungan nyo ha, kasi iba yung ibak. Okay. Kapag ang taong, yun, laging nag-i-evacuate. Pero pag nasa iyo si Lord, pag si Jesus ang hari mo, kontrolado niya lahat, ang hangin, lahat, ang kahirapan, sakit karamdaman. Pag sinabi ni Lord, hoy, sakit, umalis ka dyan kay Jorin. Hindi bagay sa beauty niya. Amen. Andiyan pa ba tayo? Okay, ganun pag pinaghaharian. Kaya mahalaga na nakaset na ang trono ng Diyos sa buhay mo. Mamaya mananalangin tayo kahit yung mga nanonood sa online. Okay? I-ready natin yung puso natin. Number 2, let your will
be under the will of the King. Yan. Kanina, dapat iayos mo yung upuan ni Jesus sa puso mo. Ayusin mo yung pwesto ni Jesus sa puso mo. Baka inilalagay mo si Lord sa tabi-tabi lang ng buhay mo. Kaya nakakapasok ang dyablo, nakakapasok ang mga problema, kasi nga hindi si Jesus nakasentro sa buhay mo. Amen. So number 2, let your will be under the will of the King. So dapat ang nasusunod, yung kalooban ng hari, katulad po sa panalangin natin. Basahin nga po natin yung prayer ni Jesus na itinuro sa kanyang mga alagad. Matthew chapter 6 verse 10. Okay? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, dapat yung kalooban mo nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Amen? Aba, nag-aaral ka. May nagpapakyut sa iyo. Pogi naman talaga, wala namang problema sa kapugian. Talagang siya ang pinaka-starstruck sa school ninyo. Sayang pag pinakawalan mo. Amen. Pero dapat tinatanong mo kay Lord, Lord, makakagawa ka pa ba ng isang ganito? Kasi nag-aaral pa ako ngayon ayaw kong patulan to Kasi pag pinatulan ko to, masisira ang pag-aaral ko. Hindi totoong inspirasyon yan. Pakisabi sa katabi mo, malaking kalokohan, girl. Marami na nagsabi niyan. Okay, Pastor, sasagutin ko po siya para ma-inspired po ako sa pag-aaral. Anong inspired? Expired. Mag-aalam ka, expired ka na. Nahinto ka na sa pag-aaral, John Dot ka na, amen. May Junakis ka na, may tropeyo ka na, amen. Hindi ka na nakapagtapos ng pag-aaral. Marami na pong nagpaalam kay pastor na ganyan. Pastor, inspirasyon ko po siya. Kasi, yan, pag kinukumusta niya ako, yan, nasisiglahan po ako sa buhay ko, amen. Hindi totoo yan. Isang malaking kasinungalingan. Pakisabi sa katabi mo, malaking kasinungalingan, men. Yan. Dapat si Lord at ang salita ng Diyos ang inspiration natin. Amen? So, let your will be under the will of the King. So, sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, parang nasa langit. Kung sa langit mo gustong pumunta, dapat sa lupa pa lang, sinusunod mo na ang Diyos. Pagkat pagharap mo kay Lord, tatandaan ng Panginoon ang pagmumukha mong yan. Sabi ni Lord, nag-aano kaigdi sa langit? Lord, dyan ang gusto ko. Ayoko sa impyerno. Mabaho, naglalagablab ang apoy, hindi namamatay ang mga uod. Amen? Andun yung kaaway ko. Amen. Lord, gusto ko dito sa langit. Sabi ni Lord, sumunod ka ba sa akin? May ganun ba? Wala na. Tapos na. Kaya sabi ni Lord, ipailalim mo ang kagustuhan mo sa kagustuhan ng Diyos. Dapat bago ka nagdidesisyon ng mga bagay na ikawawasak o ikatatagumpay ng buhay mo, tinatanong mo muna kay Lord, Lord, gusto mo ba to? Kaya dapat nananalangin tayo. Kasi ang tawag sa pakikipag-usap sa Diyos, panalangin. Amen. Okay, lahat ba dito nagpipray? Okay, dapat nagpipray ka kasi magtatanong ka kay Lord Amen? Tatanungin mo siya, Lord, sasagutin ko ba to? Ang kulit Amen? Sabi ni Lord, pag sinagot mo yan, lagot ka sa akin. Amen? So, hindi ka grade 4 ka pa lang, nagjojowa ka na, okay? Ayaw ni Lord ng ganun. Ano po? Okay, so, let your will be under the will of the King. Okay, matatapos na tayo. Number 3, maikli lang po ang ating pag-uusapan. Okay, pero pag napuno na to, maghahanda na si pastor ng ating mga pag-uusapan na talagang para sa ating lahat. Amen. So ito, para lang ito sa atin na mga naandito at mga nasa online. Okay, number 3, trust the King. Okay, manampalataya ka sa hari. Sabi doon sa binasa po natin, sa aklat ng mga awit 72, pakibalik nga anak, Tagalog, para maintindihan ni, anong pangalan mo anak? Ay, yun na.
Si Rodjen. Yan. Aklat ng mga awit, Tagalog po natin, paano tayo dapat magtiwala sa hari? Ang lahat ng mga hari, okay, tingnan mo po, lahat daw ng mga hari, hari ng kaguluhan, hari ng sakit, hari ng kahirapan, hari ng pagkakautang, hari ng kamalasan. Amen? Luluhod sa hari ng tagumpay. Ang lahat ng mga hari ay gagalang sa harap niya. Pag sinabing gagalang, pag sinabi ni Jesus, hoy, sakit, lumayas ka sa anak kong yan. Hoy, kamalasan, umalis ka dyan. Amen? Hoy, kamatayan, huwag mong pupuntahan ang anak kong yan. Sumusunod, naggagalang. Amen? O, sino dito ang nagtitiwala na sa hari? Walang iba kundi si Jesus. I-practice po natin yan. Dapat pag nag-amen ka, umamin ka. Ibig sabihin ng inamin mo, Lord, gagawin ko po. Amen. Yun ang ibig sabihin ng amen. Gagawin ko po. Yes, yun ang ibig sabihin. Amen. Ang lahat ng mga hari ay gagalang sa Kanya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod, tuwina. Next. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag. Kung nagpe-pray tayo, ibig sabihin nagtitiwala tayo sa Diyos. Kasi ang taong nananalangin, ibig sabihin nagtitiwala kay Jesus. Kasi hindi ka naman mananalangin kung hindi ka nagtitiwala kay Jesus. Amen. Lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. So kung nagtitiwala ka sa hari, ang tawag kay Jesus ay hari ng mga hari, King of Kings, and Lord of Lords. Lord of Lords. Ang lahat daw ay luluhod sa Kanya. Last, dito tayo magtatapos. Kaya ba natin napuntahan sa Philippians chapter 2? Ang lahat ay luluhod, verse 8. Lagay natin sa verse 8. Bonus lang po ito kay Glenn. Yan, okay. Sabi dito, verse 9, para maganda-ganda na. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, ano pat lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, si Glenn ang taya, amen. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, pati nasa langit, mga anghel, nasa lupa, lahat ng nakaapak sa lupa ay nasa ilalim ng lupa, pati kutong lupa. Amen? Hallelujah. Nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod. Ano ibig sabihin ng maninikluhod? Po? Nakaluhod tapos nakahalik sa paa ni Jesus. Pero mo lahat. Pati dyablo, luluhod sa paanan ni Jesus. Amen? Nasa ilalim ng lupa, maninikluhod at sasamba sa Kanya. O naniniwala ba kayo na pag sinabi ni Lord sa dyablo, hoy, dyablo, ang dami mo nang nilulokong tao, sumamba ka nga sa akin. Susunod kaya ang dyablo? Yes. Kasi ang dyablo naghahari-harian lang sa buhay mo kasi hindi si Jesus ang hari mo. Amen. Pag nakita ng dyablo na may bakante sa puso mo, mautak yan. Amen. Mauupo yan dyan para yung parasingit sa bangkiruhan. Amen. Hanggat makakasingit, pag alas 6 na, sisingit niyan. Kahit iba ang kulay ng ticket. Amen. Hallelujah. Right? Okay. Pakihanap nga, ayaw maniwala ni Nomidi. Nomidi ba ito? May babaeng Nomidi ba dito? Wala. Okay. So, pakihanap nga na pati si Satanas ay nanginginig pa at nananalig. Santiago chapter 3 verse 19. Sige daw. Alang-alang kay, para matandaan ko nga ang mga pangalan nito. Itong nasa likod ni Glenn. Bibi, anong pangalan? Rose Ann, anong pangalan ng itong nasa bandang to? Julina? Angelina. Yan. Itong
Mga artista kayo ha, si Rose Ann Prieto, si Lina Magdangal. Itong nasa gitna, sino yan? Kijen, parang parang yung panglagay sa sa lagayan ng kitchen. Yan. Okay. Okay. So, yan si Kijen. Ang ganda ng pangalan. Okay. Sabay-sabay nga tayo tayong lahat. Para ipamukha natin sa Diablo, ikaw pala Diablo ka, niluloko mo lang ako. Under ka pala ni Lord. Amen. Kaya pag ang hari mo si Jesus, kaya mong sabihin sa Diablo, Diablong malas, lumayas ka sa akin. Hindi ako makakuha ng poging jowa. Lahat nakukuha ko, jongit. Okay? Hallelujah. Minamalas ako, lumayas ka Diablo. Okay? Okay, mga girls muna. Practice girls. Pakisabi, okay, sundan nyo ako para wag kayong lalapitan ng mga jongit na jowa. Okay. Pakisabi, Diablong jongit, lumayas ka. Yeah, hindi ikaw ang kailangan ko. Yeah. Lalaki naman. Lalaki. Yeah. Okay. Babaeng jongit, yan. Hindi kita kailangan. Yan. Lumayas ka. Yan. Kasi may nakahanda sa iyo si Lord eh. Hindi papayag ang hari nang ibibigay niya sa kanyang anak ay jongit. Okay. Amen. Lahat ay maganda. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sumasampalataya ka sa isang Diyos. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Pakihanap nga yung nanginginig. Bibliyang Katoliko. Yan. Ano nakalagay sa Biblia? Yan. Ang ganda sa Bibliyang Katoliko. Sabay-sabay. Lakasan natin. Parinig natin sa Diablo na dapat hindi kanya ginugulo dahil ang hari mo na ay si Jesus. Manampalataya kayo sa sinasabi ko. Mula sa gabing ito, pag naniwala ka at pinaghari mo si Jesus sa buhay mo, okay, lalayasan ka ng Diablo. Yan lang naman ang inaantay niya. Amen? Ayaw kasi ng Diablo, may nababakanti sa puso mo. Nanghihinayang siya. Kasi itatapon na siya sa impyerno, okay, ayaw niya na nababakanti ang puso mo, kaya nauupo siya dyan. Pero pag si Jesus ang nakita niya dyan, amen. Pati mga leaders, yung iba sa inyo hindi naniniwala sa sinasabi ko. Amen. Totoo yun. Kaya pabalik-balik sa iyo si Satanas, ang kaaway, kasi nga nakikita ni Lord, may bakanti pa sa puso mo. Nakikita ng Diablo na may bakanti pa sa puso mo. Declare natin ngayon. Basahin muna natin to. 1, 2, 3, go. Sumasampalataya kang may iisang Diyos. Mabuti ang ginagawa mo. Ang demonyo rin ay sumasampalataya at di ba nakakahiya naman? Ikaw hindi ka na nananampalataya, hindi ka pa kinikilig kay Lord. Kaya sa gabing ito, dapat kiligin ka sa Panginoon. Tapos manampalataya ka. Amen. Habang nananalangin tayo, kahit ganito po ang usapan natin, okay. Pero pag naging seryoso ka po sa naririnig mong ito, may mangyayari sa buhay mo. Kasi si Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Okay, tayo manalangin.